Pang-anim na po tayo, sermon number 6 na tayo. Ang ating pong title ay, yung series po natin is Freedom in Christ. No? Walking through Galatians. Tama ba? Yeah, Freedom in Christ. A journey through Galatians. So makikita natin ang overarching theme ng Book of Galatians ay kalayaan na nakamtan natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Nung inaalis nito, yung idea na tayo ay under the law, na tayo ay sakop pa ng kautusan, gumagawa ng kautusan upang tayo ay maligtas. Wala na po tayo ng mga kapatid. So ito yung tinatawag na overarching theme ng Book of Galatians. Sermon number 6 na po tayo, particularly ang ating pong pag-aaralan is the purpose of the law. Galatians 3:15 to 29 po ang ating pag-aaralan. Galatians 3:15 to 29. So makikita natin, pinag-aralan natin ng mga nakaraan mga kapatid na si Apostol Pablo, pinakilala niya ang sarili niyang isang apostol at apostol na tinawag ng Panginoong Jesucristo. In-establish niya yung kanyang authority. Tapos makikita po natin, pinresent ni Apostol Pablo yung gospel na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos niya i-present yung gospel mga kapatid ay tahasan po niyang ni-rebuke yung mga kapatid, yung mga false teachers na ang tawag niya ay, anong sabi niya, let them be anathema, which is ang ibig sabihin ay let them be of God's curse, under God's curse. So matindi yung ginawa ni Apostol Pablo. Pagkatapos po nun ay pinakita niya na etong si Pedro ay hindi naaayon ang kanyang ginawa. Naalala niyo po yun? Na ginawa ni Apostol Pedro, doon na si Apostol Pedro ay pumunta sa Antioch. No? Galing sa Jerusalem si Pedro, pumunta sa Antioch. At ang ginawa niya ay umalis siya sa kapulungan ng mga Gentiles nung nakita niya yung mga kapatid na galing sa Jerusalem. Kasi natatakot siya, baka anong sabihin nila, nakikisalamuhas sa mga Gentiles na hindi mga tuli. Yun ang issue dun mga kapatid Central issue ng Book of Galatians. Ngayon po, ang ating pong proposition, yung main theme natin for tonight, the law should lead us to Christ, not to self-righteousness. The law should lead us to Christ, not to self-righteousness. Ano ba ang purpose ng law? Kasi palagi nababanggit ng mga nakaraan po nating sermon, nababanggit law. We are not to obey the law for our justification. Ngayon, ano yung purpose niyan? Bakit ba binigay ni Lord yung law na yan? Ito, tandaan natin, ang ating sentro ng ating pag-aaral, the law should lead us to Christ, not to self-righteousness. Ang law, particularly law of Moses, kaya yung first book of the Bible, ang tawag doon, Torah. No? Anong ibig sabihin ng Torah? Law. The book of the law. So ang ating po yan po yung ating pag-aaralan. But before that, let me give you a short introduction. Meron daw po isang lalaki na nagkakautang ng napakalaking halaga. No, siguro, milyon-milyon yung kanyang pagkakautang. Every month, he tried small payments, extra work, but the total never went down enough. Ang nangyari ay sinusubukan niyang bayaran. Yung napakalaki niyang utang dun sa pinagkakautangan niya. Pagkatapos nun, pinadalan po siya ng bangko, ng pinagkakautangan niya, ng settlement agreement na ito ang pwede mong gawin para makabayad ka sa iyong pagkakautang. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat mong bayaran monthly. Kung hindi, ikaw ay magkakaroon ng kaso. Pagkatapos po ng mga kapatid, sinubukan niyang bayaran. Nung nakita niya yung settlement na yun, sabi niya, hindi ko talaga kayang bayaran. Doon niya na-realize kung gaano kalaki na yung kanyang pagkakautang kasama yung interest. Pagkatapos ng mga kapatid, the more he tried, the more he realized he would never be free. Sinubukan niyang makabayad. Pero ngunit hindi niya kinaya. Then one day, he received a message, your debt has been
bayad na yung iyong pagkakautang, bakit merong mayamang nagbayad? Sino gusto mangyari sa kanila? Yung mga utang, one day bigla na makakatanggap, ay, fully paid ka na. Wow, praise the Lord, may nagbayad. May nagbayad ng mayaman. What is, ayun, si Jesus daw. That is the difference between the law and the gospel. The law shows us our debt. Kung gaano tayo, kung kalaki yung ating pagkakautang. Parang yung binigay sa kanyang settlement, yung statement, no? Ganito. Pag yung law, ganun ang ginagawa sa atin, pinakikita nito kung gaano tayo makasalanan. Ganun po ginagawa ng law sa atin, mga kapatid. Hindi ito para to pa rin. Kasi, yes, we try to fulfill the law, obey the law, pero pinakikita ng law na hindi nga natin kaya. Amen. Ganun din po yung settlement, mga kapatid. Yung statement of accounts na binigay sa atin, dito sa illustration natin. Pinakikita na napakalaki na ating pagkakautang. The law shows us our debt we cannot pay. But in Galatians chapter 3, Paul shows us that Christ paid it all. Binayaran ng Panginoong Jesucristo. So today, let us see how Paul argues the priority of promise. Tatlo lang po, mga kapatid. Una, priority of promise. Bakit? Kasi yung salvation natin is not based on the law, but based on the promise. Kaya ang nauna, promise, bago yung, ito po yung punto natin na una. Pangalawa, the purpose of the law, ano bakit ba binigay yung law? And the privilege of being sons of God. Yung pribilehiyo yung maging mga anak ng Diyos. Yan po yung ating pag-aaralan. Number one, the priority of promise. Narinig ba tayo sa Zoom? Okay ba tayo na? Paki-thumbs up po or paki-message. Parang wala tayong sound. Walang mic. Malakas lang talaga yung boses ko. Okay, number one, the priority of promise. Galatians 3:15 hanggang, ano po tayo mga kapatid ha? Hanggang 29. Number one, 3:15, magsimula tayo, basahin natin mga kapatid, sabay-sabay. Brothers, I speak in human terms, even though it is only a man's covenant, yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds condition to it. Tandaan nyo, nagsimula si Apostol Pablo sa teksto na ito, sa verse 15, nagsimula siya sa word na brothers. Mga kapatid. Paul changes his tone in here. He is now appealing to the Galatians as brothers. Ngayon, kinakausap na, tandaan nyo, ito po ay liham. Nandiyan kayo mga kapatid? Ito ay liham ni Apostol Pablo sa simbahan ng Galatia. In our illustration, last sermon that Paul rebuked to Galatians is like mother telling her daughter. Natatandaan niyo yung illustration natin? Kung paano nirebuke ni Apostol Pablo ang mga taga-Galatia. Anong sabi niya? You foolish Galatians! Who bewitched you? Sabi ni Apostol Pablo, hindi po ba? Ano yung illustration natin doon? Parang nanay na sinasabi doon sa kanyang anak, ng babae, na nagayuma siya. Sabi ng kanyang nanay sa kanyang anak, Maria, sino bang yung lalaki na yan nakagayuma sa iyo? Yun po yung illustration natin last week eh. Pero ngayon, nagbago na ng tono. Using the same illustration, para sinasabi natin, now a mother appealing to her daughter. Nung nakaraan, sinasabi niya, oh, sino ba yung nakagayuma sa iyo? Diba? Ngayon, nagbago siya ng tono, ipapaliwanag na niya. Sasabihin niya, anak, ganito kasi yan. Naintindihan niyo mga kapatid, yung tono, yung pagbabago ng tono ni Apostol Pablo? Nandiyan kayo? Di ba? Una, ano yung una? Sinabihan niya, you foolish Galatians, who bewitched you? In-address niya parang sa pangalan, Maria, sino ba yung lalaki na yan? Lasinggero, walang trabaho. Hindi ka bubuhayin yan. No? Ganun, di ba? Mga litanya ng mga nanay. Sino ba nakapagsabi na niya? No, hindi ka walang trabaho, lasinggero. Di ba? Maria, ginayuma ka. Sino ba yung lalaki na yan gumayuma sa iyo? Ngayon, nagbago na po ng tono. Ang sabi ng ninanay, anak, kasi ganito.
Oh, si Apostol Pablo, ganun din ang nangyari. Sabi niya, brothers, ngayon pa ipapaliwanag niya kung bakit. No? We must know the contrast between the term brothers here and the false brothers he mentioned in Galatians 2:4. Doon sa Galatians 2:4, ang sabi niya, false brothers. Itong mga false brothers na ito na nag-a-upset sa inyo, na nagko-confuse sa inyo sa pananampalataya, they are trying to confuse you, na sinasabi nila, hindi, kailangan mo patuloy. Anong tawag ni Apostol Pablo sa kanila? False brothers. Pero si Apostol Pablo, kinakausap niya ang mga taga-Galatians, ang sabi niya, brothers. So ngayon, makikita natin na itong mga taga-Galatians ay biktima ng false teaching. They are not the false teachers. They are not spreading the false gospel, but they are victims of false teaching. Ang tawag niya doon sa mga nag-spread ng false teaching, false brothers. Pero ang tawag niya sa mga taga-Galatians, na kanyang sinulatan, brothers. Isang salita pa lang yun. Brothers pa lang, mga kapatid. Ano? This means Galatians believers are merely victims of deception and needed enlightenment. Sila ay nagayuma at kailangang mahimasmasan. So, naintindihan natin. Kaya tinawag niyang brothers. Galatians 2:4, basahin natin sabay-sabay. But this must become because of the false brothers secretly brought in, who had sneaked in to spy out our freedom, which we have in Christ Jesus, in order to. So yun yung kaibahan. Yung una, sabi niya, false brothers. Yung mga nagtuturo ng mga maling doktrin ng mga false brothers yan. Pero tinawag niya ang mga Galatians na brothers. Pangalawa, sabi po dito, I speak in human terms. Even though it is only a man's covenant, yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds condition to it. A covenant, once finalized, cannot be changed. Ang isang covenant, isang kontrata, para maintindihan po natin, kapag ito ay na-notarize na, napirmahan, mayroong witness, pirma, na-notarize, ay hindi mo pwede na, teka lang, palitan natin yung pangalan. No? O kaya sa kasal, no? Napirmahan, na-isubmit nila, palitan natin yung pangalan dyan, hindi pwede, kasi na-ratified na eh. So ito yung punto rito, mga kapatid, that it was ratified. To illustrate that promise or the covenant cannot be altered, he draws illustration from human covenants. That if it was already ratified, formally confirmed, no one can annul it or change it. So yung kontrata na meron tayo, pag ito po ay na-finalize na, na-ratified na, hindi na pwedeng baguhin. Ito yung punto niya ako sa Pablo eh. Nandiyan kayo mga kapatid? Nandiyan ba kayo? Amen. Pwede natin ano na lang yung mic? Kasi may parang inaantok na kayo, kailangan yung mag-isip. Dito kasi, okay ba kayo? Okay. Malalakas kasi yung boses ko, kailangan ko ilakas eh. So nakikita natin yung covenant, no? To illustrate that the promise or the covenant cannot be altered, he draws illustration from human covenants. So para makita natin yung illustration niya po sa Pablo, na nauna yung promise bago yung covenant. At yung promise na yon, makikita natin sa susunod na ituturo natin. So a father, ito yung illustration natin, a father writes last will and testament, giving all his property to his son. Then the document is signed, witnessed, finalized, and notarized. When years later, someone comes and says, this is not valid. Let us add new condition. Your son must work for it. Pwede ba yun? Pinirmahan, nagbigay ng last will and testament yung kanyang mayamang ama. Sabi niya, ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta kay Junior. Yun yung, tapos pinirmahan, na ratified na notarized na. Hindi pwedeng sasabihin ng isang kapamilya, ay hindi, teka, baguhin natin. Kailangan niyang paghirapan.
bago niya makamtan yung mga ari-arian na sinasabi niya, hindi ganun dapat. Yun yung punto na sa Pablo eh. So kapag na-ratify na, finalize na yung covenant, yung promise, hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng baguhin. Galatians 3:16, basahin natin. Now, the promise were spoken to Abraham and to his seed. Sinabi na, na-ratified na yung promise. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Hindi pagdating ng law, ay binago na niya yung promise. That's the point, mga kapatid. Asan na tayo? It does not say, Okay, he does not say, and to the seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is Christ. So sabi niya, now the promise were spoken. Sinabi na. Pero sinabi, no, ito ay singular, hindi plural. The promise were made to Abraham and his offspring. Genesis 22:18, makikita natin dyan, ang sabi ron, in your seed, singular, hindi plural. In your seed, all the nation of the earth shall be blessed, because you have listened to my voice. Ito yung Abrahamic covenant eh. Paul interprets the Abrahamic covenant that God used the singular term, seed, not plural, seeds, because he was declaring the gospel in advance. So ito ay declaration ng gospel kasi nga ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Hesukristo. He was declaring the gospel in advance that all people would be blessed through Jesus Christ. The word seed or offspring ultimately points to Christ, not to many descendants. So ito ay gospel in advance. Sinasabi na ng Panginoon nung yung sinabi niya yung Abrahamic covenant, no? Binigay niya yung promise kay Abraham. Ang tinutukoy ng pinakikita rito, ang Panginoong Hesukristo ay darating para tayo ay iligtas. Therefore, the covenant of promise is through the Lord Jesus Christ and cannot be altered. Nakita niyo? Singular lang ang ginamit, seed, hindi seeds. Ang tinutukoy po rito ay ang Panginoong Hesukristo. So, ang promise ay makakamtan ng bawat isa sa atin, ng lahat ng tao sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Singular seed. Singular seed. Galatians 3:17, and what I am saying is this: the law, which came 430 years later, does not invalidate covenant previously ratified by God, so as to abolish the promise. Paul is making a legal and theological argument here. Once a covenant is ratified, formally established, and confirmed, it cannot be changed or cancelled. Even in human agreements, once contract is signed and finalized, no one can simply come later and void it arbitrarily. So makita natin, ito yung punto na sa Pablo eh. Sabi niya, and what I am saying is this: the law which came 430 years later does not invalidate. Okay. Kaya ang makita natin, ang priority dito, promise. Kaysa yung law. Nauna yung promise eh. Pag sinabi natin promise, yung Abrahamic covenant, ano yung Abrahamic covenant? Na all people in the earth, all people of the world, no? All nations will be blessed. All peoples will be blessed through whom? Through the seed. Singular. So yun yung pangako. Lahat ng tao ay mapagpapala. Pag sinabi natin pagpapala, ito ay spiritual blessing. Kasama dun yung salvation, justification, sanctification, and glorification. Kasi yun yung tinutukoy rito eh. All people of the earth will be blessed through you. Through that seed, mga kapatid. So sinasabi naman sa Pablo, dumating yung law 430 years. So anong priority? Promise. Kaysa yung law. Hindi pwedeng i-invalidate ng law kung ano yung pinangako. Na ang pangako ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Yun yung pangako. Through Jesus Christ. Eh dumating yung law. Ito yung mga ordinance. Does it invalidate the promise? No. Yun yung pupunto niya sa Pablo. In the same way, God made a binding covenant with Abraham, a covenant rooted in promise, not performance.
Hindi performance. Yung covenant na binigay sa atin ng Panginoon, yung pangako na meron tayo, yung pangako una meron ng mga Israel hanggang ang mga Hintil, tayo mga Gentiles, ay nakatali sa pangako, hindi sa performance. Hindi dahil mabuting tao ka, hindi dahil magaling kang Kristyano, doon ka maliligtas, hindi kapatid. Dahil sa pangako ng Panginoong Hesukristo. Pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. This promise was established long before the law was ever introduced. Bago pa yung law. Meron ng pangako. In the same way, God made a binding covenant with Abraham. When the law came through Moses, centuries later, it did not replace, cancel, or modify that original promise. Yung original na pangako ng Panginoon that God will bless all peoples of the earth, through that seed, hindi nagbago sa pamamagitan ng law. Why? Because God had already ratified it. Pinagtibay na yung pangako. Hindi na pwedeng baguhin. Yun yung punto dito ni Apostol Pablo. Hindi na pwedeng pagbaguhin. Bakit pinalize na ng Diyos yung kanyang pangako? Kapag ang Diyos ang nangako sa atin, hindi pwedeng mabago. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang pangako ng mga tao ay nakapako. Isa daw na pinakamatinding kasinungalingan ay yung hindi kita iiwan. Isa daw yun daw yung pinaka may hugot no? Yun daw yung matinding kasinungalingan Kaya ang tao ay pag nangako ay laging napapako. Andiyan kayo? Amen. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi tulad ng mga tao. Ng mga taong sinungaling. Kapag nangako ang Diyos, hindi niya babaguhin. So, hindi na bago yung promise ng Diyos, yung covenant ng Diyos, which is na-ratified na, pinalize na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung pangako, that all peoples of the earth will be blessed sa pamamagitan ng seed na yun na binigay ng Panginoon. This shows that salvation has always been based on God's promise and grace. Not on human obedience to the law. Noon pa man, kasi sinasabi ng iba, ay sa Old Testament po ang salvation based on the law. Walang ganun. From the beginning pa, noon pa man, ang salvation, kahit nga sa Genesis diba? Paanong ginawa ng Panginoon sa kanila? They are trying to cover themselves with fig leaves. Anong ginawa ng Panginoon? Binihisan sila. Pinakikita na ang salvation ay hindi sa pamamagitan natin. Doon pa lang, pinreach na yung gospel sa Genesis chapter 1 pa lang. Sa Genesis pa lang, pinreach na yung gospel. Nagkasalang tao, Genesis chapter 3. Nandun na yung salvation. Tapos dun sa covenant, Abrahamic covenant, nakita natin, all people be blessed through you. Lahat ng tao ay mapagpapala. No? Saan? Sa pamamagitan ng seed. Sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. This shows that salvation has always been on God's promise, based on God's promise and grace, not on human obedience to the law. Galatians 3:18 na tayo. For if the inheritance is by the law, it is no longer by promise, but God has granted it to Abraham through promise. Ang linaw mga kapatid Kung daw yung inheritance, pag sinabing inheritance, yung spiritual blessing na tinutukoy natin from Abrahamic covenant pa, Ephesians chapter 1, we are blessed with all spiritual blessing. Justification, sanctification, glorification, and all spiritual blessing. Sabi niya, for if the inheritance is by law, it is no longer by promise. Mamimili ka Kung ito ba ay by law, edi sana hindi na by promise. Kaso it is by promise. Mga kapatid malinaw Di ba? But, God has granted it to Abraham through promise. Hindi by law. The inheritance refers to the blessing
blessings God promised to Abraham, ultimately including justification, salvation, and eternal life. If this inheritance can be attained by law, then it is no longer by promise. Kung ang salvation, ito yung usapin dyan eh. Ito yung, para maintindihan natin, main issue dyan eh, salvation. Binabago lang natin yung term, salvation, justification, glorification, but mainly justification kasi yung tinuro ng lakaran eh. Pero salvation eh. Ito ba'y pagsunod sa kautusan? Ito ba'y pagtutuli? Ito ba'y pag-anib sa Judaism? Yun ba yun? Pagsunod sa mga kautusan ni Moses? Hindi. This inheritance has been granted by God to Abraham through promise. Bestowed as a gracious gift. Pagpangako ba dahil yung sa performance? Pag-blessing ba dahil sa performance? Ito binigay ng Diyos. It's a gracious gift of God. Kaya ang salvation, from the beginning until the end, mga kapatid, until now, ang salvation is by grace. Ito ay regalo ng Diyos. It is unmerited favor of God. Hindi mo pinaghihirapan. Hindi yun, ay, gaano na kaya ako kaligtas? Kasi, every time nakakapagsimba ko, yung kaligtasan ko siguro 70% na. Kung nagpe-pray ako, 3 times a day kapag kumakain ako, medyo 10 points na ako sa langit. O, tapos, hindi ako kasing chismosa ni sister. O, 5 points na yun. Malapit na ako maligtas. Hindi ganon ang salvation. And it's not based on performance. It is because of God's gracious gift to us na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangako mula pa ng panahon ni Abraham. Therefore, the inheritance is God's gracious gift we do not deserve. Kaya ang salvation hindi mo deserve. Sabi mo sa katabi mo, ang salvation hindi mo deserve. Huwag mong sasabihin balang araw na ay niligtas ako ng Panginoon. Kasi dapat ako iligtas eh. Hindi na grace yun. We don't deserve salvation. Sino pa naman tayo? Kung babalikan natin ang ating mga buhay, andiyan pa ba kayo? Kung babalikan mo yung buhay, baka sabihin mo sa akin, mag-self-righteousness ka. Pastor, ako hindi naman ako katulad ni brother. Pag nag-testimony yan si brother, ay ang lala ng kanyang mga testimony. Actually, noon, ganun ako eh. Lord, ako lumaki ako ng simbahan. Bata pa. Nung maliit pa ako, tinutulungan ko yung mga pastor. Namumundo kami. Nagbibigay kami ng tracts. Bata pa ako, kasi laki na rin ako ni AJ. No? Ang mga tracts pa noon, yung mga angsagot, yung mga Tagalog na tracts, yung tuklasin, alam ko yung mga sinasagutan ko mga pamphlet noon eh. Ako yung nagpupunta sa bundok, tapos ibibigay sa mga mabait naman ako ah. Self-righteousness yun, walang ganun mga kapatid. Lahat tayo pantay-pantay na makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo magsabi, si brother, yung kanyang pag nag-testimony yan, naiiyak pa nga ako eh. Ang tindi ng pagbabago. Actually, para-pareho lang tayo eh. Maaaring ganun yung experience mo, pero pantay-pantay tayong makasalanan sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo biyahe impyerno. Kasi ganoon ako mag-isip ako noon. Lumaki pa ako sa simbahan. Yung aking kalokohan, konti lang. Noon pa, pag nagte-text pa, nagigilty pa ako eh. Alam niyo yung text? O kasi gagalit lang ng nanay ko eh. Yung text, nagtatago pa ako ba? Magte-text, gano'n katindi. Minsan noon, iniisip ko, hindi naman ako gano'n kasama. Pero self-righteousness yun eh. Pantay-pantay tayong makasalanan sa harapan ng Panginoon. Walang karapat-dapat sa salvation. Sabihin mo ulit, hindi karapat-dapat sa salvation. Kaya dito makikita natin yung comparison, law or promise. Pero nauna ang promise eh, bago yung law.
Na-ratified na yung pangako, yung covenant, mga kapatid. So hindi yun mababago ng law. Ito ba ay works or faith? Pangako, sa pamamagitan ng pananampalataya. Makakamtan mo yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. O yung law, sa pamamagitan ng works. Yun ang comparison dito eh. So your salvation does not rest on your ability to keep the law. Hindi nakasalalay sa iyong pagsunod, pagiging mabait ang iyong salvation. Kasi ganun, minsan ganun tayo eh. Nauna tayong makakilala sa Panginoon at tumanggap po ako sa Panginoon, naligtas po ako. Ligtas ka ngayon? Hindi ko alam. Hindi po ako sigurado. Kapatid, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Hindi ako sure, pastor eh. Eh bakit hindi ka sure? Hindi ka ba sure dun sa tagapagligtas mo? Eh hindi naman ikaw ang Savior eh. Naintindihan nyo? Kung ang salvation nakasalalay sa iyo, eh, kabahan ka. Walang confidence doon. Kasi kailangan ko mag-perform, kailangan kong sumunod sa kautusan. Eh, mabuti na lang ang ating kaligtasan 100% nakasalalay sa ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya pwede mong sabihin, I am saved. Bakit? Mabait ka? Hindi. Dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Amen? Amen. Yun ang ating salvation. It rests on God's unchanging promise fulfilled in Christ. Doon nakasalalay. Trust not in your performance, but in God's faithfulness in keeping His promise. Even though we are unfaithful, God remains faithful. Sino po ang unfaithful minsan? Taas ang kamay para makita natin ng guilty. Yung hindi nagtaas ng kamay, sino? Pakilista. Ipapadala natin. Sino po ang nagiging unfaithful minsan? Ayun sabi ng Biblia. Even though we are unfaithful, God remains faithful. Kaya hindi nakasalalay sa ating faithfulness ang kaligtasan. Amen? Hindi nakasalalay sa ating buong sa kaligtasan. Nakasalalay sa ating buong pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay si Jesus para sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Pero si Jesus namatay para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. 2 Timothy 2:13, basahin natin. If we are faithless, anong ginagawa ng Diyos? He remains faithful, for He cannot deny Himself. Hindi niya babaliin ang kanyang pangako. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. God's faithfulness is greater than your failures. Minsan nag-fail tayo, nagkakasala tayo. Pero buti na lang yung faithfulness ng Diyos, dakila. Yung kantang, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Diba? Kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, nagkakasala tayo, nadadapa tayo. Pero ang Diyos na nanatiling tapat sa kanyang mga pangako. God's faithfulness is greater than your failures. Number 2, the purpose of the law. Ngayon, ano yung purpose ng law? Nakita natin na ang promise ay mas nauna, ang promise ay mas mataas. Pinangako na ng Diyos na tayo maliligtas sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. So anong purpose? Bakit binigay pa yung law? Verse 19, why the law then? It was added because of trespasses, having been ordained through angels by the hand of mediator, until the seed would come, to whom the promise had been made. Yung pangako, binigay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Tandaan yung word na seed. So anong purpose ng law? Why the law then? It was added because of trespasses. If we receive the inheritance, salvation, through the promise freely given by God, the logical question is, why was the law given 430 years later? Paul now explains the purpose of the law. It was added because of trespasses. Kasi, sinabi natin, nauna yung promise.
And 430 years after, nang binigay yung promise, binigay yung law. Eh bakit pa? Ito yung purpose. Bakit daw? Because of trespasses. Dahil sa kasalanan. Bakit binigay yung law? The word trespasses come from Greek word parabasis. Parabasis meaning to go beyond the boundary, to break a rule knowingly. Bakit daw binigay yung law? Bakit? Kasi ang mga tao ay lubos na makasalanan. They go beyond the boundary. Sin is a general term for missing the mark. Tandaan niyo yung word, magkaiba yung sin at saka trespasses. Yung sin, general term. Lahat ng kasalanan. Pero pag sinabing trespasses, specific term na paglabag sa kalooban ng Panginoon. Mga ginagawang mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Sin is internal nature of sin, while trespasses is external, actual acts of obedience. Bakit binigay yung law? Because of the actual disobedience of people. Yun yung purpose. Therefore, the law was given to show how people are clearly crossing God's perfect will. Bakit binigay yung law? Para makita mo na ikaw talaga ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Kasi lumalabag na talaga tayo, may kalooban ng Panginoon, mabuti ang Diyos. Amen? Meron tinatawag na moral law. Pag may sinabi ang Diyos, yung kalooban ng Panginoon, laging mabuti. Eh pag gumagawa ka ng masama, di lumalabag ka na. Ngayon, sa pamamagitan ng law, binigay yung law, nakita mo ngayon kung paano ka lumalabag. Nakita niyo ibig sabihin, because of the trespass, it is to reveal how actual sinful man is. Kung gaano ka makasalanan. Nakita natin yung illustration natin kanina, yung binigay sa kanya na accounts, statement of accounts. Alam mo naman may utang ka eh. Pero nung nakita mo na yung statement of accounts, ganun pala katindi yung utang ko. Ganun yung ibig sabihin ng law. Yung purpose ng law. Simple man is, having been ordained through angel, by the hand of mediator until seed would come to whom the promise had been made. Therefore, there are several verses that tells us that the law was given to Israel from God but mediated by angels and through Moses. Ito pinapakita niya, itong law, binigay yan through mediator. Binigay ng Diyos sa pamamagitan ng angel, sa angel kay Moses, si Moses sa Israel. Kanya kayo mga kapatid? Pinakikita niya Apostol Pablo na yung law through mediator. Mamaya makikita niyo kung paano naman yung promise. Acts 7:53 sabi dito, you who receive the law as delivered by angels. So, biblically speaking, yung law hindi direkta kay Moises. Ang Diyos sa angel, ang angel kay Moses, Moses sa Israel. May pinagdaanan. So God, angel, Moses, Israel. Therefore, the law was added later, delivered indirectly through angels and mediator, and it was only temporary, lasting until Christ came, who is the fulfillment of God's original promise. Bakit binigay yung law? Dahil sa kasalanan, dahil sa trespasses, dahil sa pagsuway ng mga tao. Sa pamamagitan, paano binigay? Sa pamamagitan ng anghel, kay Moses, sa mga Israelita. Yun yung sinasabi nito. Bakit? Until sa pagdating ng Panginoon Jesucristo. Lasting until Christ came. Who is the fulfillment of God's original promise. Verse 20 na tayo. Basahin natin. Now, the mediator is not for one person. Ito yung pinakamahirap na text dito eh. Pinakamahirap na verse. Marami akong binasa na komentary dito eh. Ang hirap unawain. This is one of the Paul's most compact and debated statements. But the flow in context makes it clear. A mediator implies two parties. So ito yung punto. Bakit sinabi niya na, now a mediator is not for one person only. Whereas God is one. Bakit niya sinabi nun? Na ang mediator is not for one party. Kasi pag mediator ka, hindi lamang isang party yung nire-represent mo eh. Parang ambassador.
Di ba? Minimediate mo yung isang bansa, yung bansa mo, at saka yung ibang bansa. Yung mediator, may minimediate siya eh. So now, a mediator is not for one person. Pag mediator ka, hindi ka para sa isang tao lang, may dalawa. Whereas God is one. So anong punto rito? A mediator implies two parties like the law. Yung law, may mediator. God, angel, Moses, Israel. Merong mediator mga kapatid. But God is one, meaning the promise comes directly from Him alone, not dependent on human cooperation or mediation. So pinagkukumpara ni Apostol Pablo, ito yung law, may mediator. Pag may mediator, may minimediate. Pero yung promise, God made the promise, direkta sa Kanya, who is God is one, hindi niya kailangan ng mediator, direkta niyang pinangako kay Abraham. So yung pangako, direkta. Hindi kailangan ng mediator katulad ng law. Nasa tayo? Verse 21. Is the law then contrary to the promise of God? Ngayon, kalaban ba ng law yung promise? Anong sabi niya? Anong sagot? May never be. For if a law had been given which was able to impart life, would indeed be by the law. We must remember that the law is not something evil. Kasi sa akala ng iba, katulad ng mga hyper-grace, akala nila, yung law, hindi yan makakapagligtas. Tapos parang, hindi, masama na yung law, hindi mga kapatid. Hindi gano'n. Malinaw dito sinabi, we must remember that the law is not something evil. It does not contradict the promise of God. In Him there is no contradiction. He will not give something evil. God gave the law for a purpose. Hindi yan masama. Binigay ng Diyos yan dahil may purpose siya. Yun nga ipakita tayo yung lubos na makasalanan. Yun yung purpose. But it's not evil. Huwag natin ituturing yung law ay evil. Katulad, example natin, illustration natin. Traffic law don't exist to harm drivers, but to expose violation and maintain order. Diba? Bakit ba nag-exist yung traffic law? Diba? To maintain order. Para i-protektahan din yung mga tao kasi pag nag-speeding ka, diba? May mga aksidente. When there is speed limit to prevent accidents, we must not blame the speed limit when we receive a speeding ticket. Well, nagmamabilis ka, o natikitan ka, kung masisihin nyo, kasi bakit nyo pa nilagay yung 120 speed na yan? Kung masisihin yung speed limit. Di ba, mga kapatid? Ganun din yung batas. Huwag natin sisihin yun. Yes, pinakita nyo na tayo ay makasalanan kung paano tayo lumabag, pero hindi natin dapat sisihin yun na ito'y ituring natin kasalanan. Kasi may purpose yun eh. Bakit mayroong mga batas sa road? Imagine niyo wala nang batas sa road. Walang traffic rules. Ay, ang gulo. Diba? Mag-drive lalo na pag-crossing. Mauna ako. Diba? Magkakabanggaan eh. Pag walang traffic rules. Verse 22. But the scriptures has shut up everyone under sin, so that the promise by faith, Jesus Christ might be given to those who believe. All the scripture, sabi doon, the scripture, particularly the Old Testament, kasi wala pa naman yung New Testament noon. Nung sinusulat niya Apostol Pablo to, wala pong New Testament. Yun pa lang yung sinusulat niya, New Testament eh. So ang tinutukoy niya dito, all the scripture, particularly yung Tanakh, yung Old Testament, which includes the Torah or the law, shut up or imprison all humanity under sin. Sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Apostol Pablo, yung Old Testament, yung particularly yung Torah, parang kinulong niya ang lahat ng tao. Bakit niya sinabi yun, mga kapatid? Imprisoned humanity under sin. Meaning, all the scripture declares that all people are under the power of guilt of sin. Lahat tayo nakulong sa pamamagitan, pinakita ng batas, pinakita ng Biblia na lahat ng tao ay nakulong. Lahat tayo ay under sa kasalanan. What does it mean? No one can say they are righteous. Nakulong ka. Captured ka. Huli ka. Yun yung ibig sabihin ako sa Pablo. Hindi mo pwedeng sabihin, ako'y matuwid. Hindi. Malinaw na sinabi ng Old Testament, sinabi ng Torah, sinabi ng law, na lahat ng tao ay
lumabag sa kautusan ng Panginoon. No one can say they are righteous, for all have sinned and fall short of the glory of God. No one can be righteous by their own works. Malinaw. Pag nagbabasa ka ng Bible, dapat nakikita mo kung gaano ka makasalanan. Na hindi mo talaga kayang iligtas ang iyong sarili. Walang self-righteousness pagdating sa kaligtasan. So yun yung sinasabi ng Apostol Pablo. But the Scripture has shut up everyone under sin. Tayo'y nakulong. Pinakikita ng Biblia na tayo ay nakulong. Wala tayong kawala. Lahat tayong makasalanan. Galatians 3:23. But therefore, faith came. Ano sabi dyan? We were held in custody under the law, being shut up for the coming faith to be revealed. Tayo nakulong. Pinakita sa atin ng kautusan na tayo ay lubos na makasalanan. Para saan? Para sa Panginoon sa Kristo. Ipunta tayo sa Panginoon. Before the full revelation of faith in Christ, the law is like a prison guard who keeps us under supervision. We are held under the terror and discipline of it as a prisoners in a state of confinement. The contrast here is brilliant. We are held in prison, guarded by the law, but freed by the gospel of grace through Christ, through faith in Jesus Christ. Pinakita niya ang galing nung comparison eh. Nakulong tayo sa pamamagitan ng law. Nakulong tayo sa ating mga kasalanan. Pinakita ng kautusan na tayo ay makasalanan. Pero pinalaya tayo sa pamamagitan ng gospel ng Panginoon Jesucristo. Galatians 3:24, basahin natin. Therefore, the law has become our tutor unto Christ, so that we may be justified by faith. Yung word na tutor, mga kapatid, or guardian, from Greek word paidagogos, refers to a servant whose supervises a child, not simply to teach. Hindi lamang tagapagturo, kundi parang nani. Aalagaan ka, yun yung ibig sabihin. Yung law daw, yun yung purpose, paidagogos. Tutor natin yung law. Anong ibig sabihin? The law had a temporary preparatory function, guarding and guiding us unto Christ. So ano yung purpose ng law? Para siyang tagapag-alaga. Iniingatan tayo, ginagard tayo, hanggang tayo ay i-deliver sa Panginoon Kristo. Yun yung purpose ng law. The law shows us that we cannot be saved on our own effort, leading us to come to Jesus, our only hope. Yun yung ginagawa ng law. Pinakikita nyo sa'yo, hindi mo kaya dito sa iyo sarili. Hindi mo kaya dito sa iyo sarili. Hanggang i-deliver ka sa Panginoon Kristo. That our only hope. Stop trusting in your works. Trust in Christ alone. No amount of effort, morality, or religion can justify you. Tandaan natin yun. Walang mabuting gawa, walang relihiyon na makapag-aalis ng ating mga kasalanan. Hindi tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Don't stay in a prison. Pag sinabing prison, yung work-based salvation, we're trying to perform for our salvation. Experience the freedom of justification by faith. Stop trying. Stop trying. Run to the Savior. Nakakapagod yun. Lagi tayo susubukan kong maligtas. Nag-fail ako ngayon eh. Hindi ako naging perfect. Bukas siguro, baka perfect na ako. Baka bukas maligtas na ako. Ang hirap mo. You keep on trying to be saved. Hindi ka maliligtas sa mga magitan ng sarili mong gawa. Stop trying. Stop trying. Run to the Savior. Don't reveal prison Christ already freed you from. Number 3, lastly, the privilege of sonship. Verse 25 to 29. Galatians 25. But now that faith has come, pinakita niya yung law. Ito yung law. Ito yung ginagawa ng law sa atin. Tutor yung law sa atin para i-deliver tayo sa Panginoon sa Kristo. Pero ngayon, ang sabi niya, but now that faith has come, we are no longer under a tutor.
Nakita, malinaw mga kapatid. Ano yung ibig sabihin? Yung but now na word na yon, from being under the prison, hopeless and helpless, praise be to God. The full revelation of justification by faith comes through Jesus Christ. We are no longer under prison. We are no longer under a prison and prison guard. Wala na tayo sa kulungan. When we believe Jesus Christ, we are no longer under captivity. We are no longer under the law. Therefore, we must stop trying to be justified by it. Ito yung central arching theme ng ating sermon, ng ating series. Hindi ka na under ng kautusan. Bakit pa natin sinusubukan maligtas sa pamamagitan ng kautusan? Hindi nga tayo maliligtas doon. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi na yan ang makapagliligtas sa atin. When we believe in Jesus Christ, we are no longer under captivity. We are no longer under the law. Therefore, we must stop trying to be justified by it. We must live in freedom and not fear. Live in freedom, malaya na tayo eh. Hindi na yung pagsunod sa kautusan, mabubuting gawa, pagsunod sa kautusan ni Moises, at anumang mabubuting gawa ang makapagliligtas sa atin. Yes, works will justify our faith. Pero yung works doesn't justify us. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng works. Pero yung pananampalataya mo, magka-justify. Natotoo yung pananampalataya mo. Hindi natin, salvation is by faith alone, but the faith that saves is never alone. May kaakibat yun. Pero hindi yun ang makapagliligtas sa atin. If we are no longer under a prison guard, you must stop living in constant fear of condemnation. Hindi ka na Hindi ka na under the law. Pinalaya ka na ng Panginoon sa Kristo. Kung naiintindihan kita kung lagi kang natatakot, kung hindi pa nananampalataya sa Panginoon, naiintindihan ko. Gusto kaya akong mapupunta. Mamaya baka bangungutin ako sa hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naiintindihan ko. Kung hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon, pero kung sinasabi mong may nananampalataya ka sa Panginoon, bakit natatakot ka? You should not live under fear. Bakit? You are already freed. Pinalaya ka na ng Panginoon. You are no longer under condemnation. Kaya nga sabi ng Biblia, no, there is no condemnation in Christ Jesus. Hindi ka na pupunta ng impyerno. Kung may pananampalataya kang tunay, hindi ka biyaheng impyerno. Sabi mo sa tayo, hindi ka na biyaheng impyerno. Dapat meron tayong confidence. Amen? Meron tayong confidence. Pag tinanong ka, kapatid, saan ka pupunta? Pupunta 100%. Pupunta ako sa langit. Makakasama ko ang Panginoon. Pero dapat back to our mind, dapat hindi kasama kasi bait ako. Hindi gospel yung pinananampalataya mo, half gospel yun. Para kang mga Galatians, bumabalik sa gawa. Nagsimula sa grace, bumabalik sa works. Galatians 3:26. But you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ang ganda mga kapatid. Dahil sa pananampalataya, ngayon, hindi na tayo under ng tutor, hindi na tayo under the law, pinalaya na tayo ng Panginoon sa Kristo. Anong nangyari sa atin? For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. Kayo na yung mga anak ng Diyos. Bakit ba? Sumunod kayo sa batas? Dahil ba kayo yung nagpatuli? Kayo yung sumunod sa mga batas ni Moises? Hindi. Anong sabi? Kapatid? Through faith in Jesus. So hindi pala lahat ng tao sa buong mundo ay anak ng Diyos. Hindi ba kayo? Hindi by default ay anak ng Diyos. Sino lamang? Yung may tunay na pananampalataya sa Panginoon. This was a revolutionary statement. In Jewish tradition, which was being taught by Judaizers to Galatians, to be close to God, considered sons of God, you need to be extremely observant of the law. Revolutionary itong statement ni Apostol Pablo eh.
Napakaganda bakit niya ginamit ito eh. Sabi niya, no? For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. Kasi sa konseptong Jewish, a Jewish concept, kailangan mong sundin yung batas ni Moises. Una, magpatuli. Gawin mo yung mga, huwag kang kakain ito. Kainin mo lang yung mga kosher food, yung mga halal, bawal yung haram. Ganun yung kanilang ginagawa, kapatid. Yung kosher food, tapos sundin ang napakaraming kautosan. So, sa concept ng Jewish concept mga kapatid, para mapalapit sa Diyos, kailangan maging masunurin sa batas. Eh, sinabi na Apostol Pablo nung sabi niya, para mapalapit, ibig sabihin para magkaroon ng malapit na relationship, parang anak. Eh, pero sabi na Apostol Pablo, for you are all sons of God through faith. Ay, hindi pala eh, ganun. Ito nga yung tinuturo ng mga Judaizer eh. Oo, kayo mga taga-Galatians, sundin nyo ito. Una, magpatuli kayo. Pangalawa, ganito gawin nyo. Para kayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Eh sabi ng Apostol Pablo, you are all sons. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pananampalataya. Revolutionary statement. We can be all sons of God through faith in Jesus Christ. So, anong application natin? Stop thinking God will accept me only if I perform well today. You are a child of God. Amen. Minsan, bumabalik tayo dito eh. Ay, magiging acceptable ako sa Lord. Pag nag-perform ako well. Pag naipasa ko yung devotional ko kay pastor. Ay, para pag nagawa ko, pag nag-perform well ako, ayan, katanggap-tanggap na ako sa Lord. Eh, in the first place, anak ka na ng Diyos, tanggap ka na niya. Hindi nakabase doon sa performance mo. Mga kapatid, stop thinking God will accept me today or accept me only if I perform well. Your identity is not based on your good works. It is based on Christ's finished work. Hindi nakabase doon sa good work mo yung identity mo. Hindi ka Kristiyano, hindi ka ligtas dahil mabuti kang tao. Hindi. Nakabase sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. You spend time with God in prayer, reading His Word, and worship not out of duty, but out of gratitude and love to your Father. Hindi na performance based. Kailangan ko mag-devotion, kailangan ko mag-pray, kailangan ko umatin. Kailangan ko mag-perform well. Kasi kung hindi ako katanggap-tanggap sa Lord. Hindi. Kung naiintindihan mo na ikay niligtas ng Panginoon because of God's grace, hindi ka karapat-dapat sa Kanyang biyaya, iligtas ka ng Panginoon, ngayon anak ka na ng Diyos, sa lahat ng ginagawa mo, out of gratitude. Bakit ka nagsisimba? Gusto ko pasalamat sa tatay ko. Gusto ko i-express yung pag-ibig ko sa Panginoon. Hindi dahil punta ko doon para plus 10 sa langit. Hindi gano'n. Hindi na gano'n dapat. Kailangan ko magmanalangin kasi baka hindi ako maligtas. Mali mga kapatid. Verse, to be baptized into Christ is to be identified with Him by faith. Pag sinabing baptism kasi, for example, sa church, you are baptized, you are identified with a local church. So when the Bible says you are baptized with Christ, ibig sabihin na nun, lahat tayo ay nakasama, na-identify, naging united. Nagkaroon tayo ng union with Christ. Just as the water baptism, a person immersed in water. So when we place our faith in Jesus, we are immersed in Jesus. Pagka sinabing you are baptized with Christ, parang binuhusan ka ni Jesus. Dapat si Jesus na yung nakikita sa'yo. Immersed ka ng Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi dito. We are immersed in Jesus. You are not particularly deep or sprinkled into Jesus. Hindi ka lang sinawsaw. Hindi ba kasi, konti lang yung identity natin. Hindi. Ikaw hindi lubog. Hindi in-sprinkle din. Immerse. Tayo ni Jesus. Sabi din doon, clothe yourself with Christ. If you are united with Christ, our identity should be hidden in Christ. It is all about Him. His righteousness, not ours. Our new goal is to be like Christ. Sabi niya, you are identified with Christ through baptism.
you must clothe yourself with Jesus Christ, with Christ. Okay, ikaw ay Kristiyano na. Ay dapat mamuhay ka ng Kristiyano. Yun yung sinasabi dito mga kapatid eh. Okay, ikaw ay niligtas ng Panginoon, mamuhay ka ng... Ang goal mo ay to be like Christ. Your identity is hidden in Christ. Kaya nga Christian eh. Therefore, you must put on Christ daily. Sabi yung sa tabi mo, put on Christ daily. Hindi bukas, si Devil sa isang araw, hindi ganun, bukas, dragon ang aano ko, ang idadamit ko, or ikuklot ko. Hindi, daily, ibibihis mo si Kristo. Bakit? You are identified with Christ. Kaisa ka na ni Jesus eh. You are united with Christ eh. So dapat araw-araw, we are clothed with Christ. You are now representative of Christ to all people. Handaan natin, nire-represent natin, ambassador tayo. Dapat be a good ambassador. Amen? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, be a good ambassador. You are representing Christ. Dapat yung Christ na nire-represent natin, na pinamumuhay natin, ay nakikita ng mga tao. The question is, are you representing Christ well? Yun ang question. The big question. Are you representing Christ well? Represent Him well. Galatians 3:28, 2 verse na lang tayo. There is neither Jew nor Greek, slave nor free man, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Certain privilege, the Jews, free man, male, were given by God under the law, while others developed over time within Jewish culture. Sa Jewish culture, may mga privilege yung male eh. Diba? Yung kanilang maraming privileges eh. Pati yung free man kaysa sa servant. Yung babae kaysa sa lalaki. Maraming privilege eh. Pero under Jesus, since the law has shown that we are all utterly sinful, we all stand on the same ground before God. Neither ethnicity, nor social status, nor gender gives anyone an advantage. Kasi nakita natin yung nangyari kay Pedro at sa mga Gentiles. Tinuturing nilang hindi mas mababa ang uri eh. Kasi bakit hindi naman kayo uli? Hindi naman kayo Hudyo? Oh. Eh ngayon, dahil tayo lahat pare-parehong makasalanan at pare-pareho natin kailangan ng Panginoon sa Kristo, pare-pareho tayong pantay-pantay. Sa harapan po. Wala nang Jews, wala nang Gentiles. Kailangan natin lahat si Jesus. Yun yung punto dito mga kapatid. The gospel rallies us towards Christ. Toward Christ. The gospel removes ethnic, social, and gender-based privilege when it comes to relating to God. Ngayon, yung relationship natin sa Diyos, lahat na tayo anak ng Diyos. Hindi na mas privilege yung mga lalaki kaysa babae. Hindi na mas privilege yung mga Jews kaysa sa Gentiles. Hindi na mas privilege yung mga free men sa mga slave. Pantay-pantay na tayo. Lahat. Pero hindi ibig sabihin ito, wala nang gender roles sa simbahan. No? Meron ibang usapan nyo. Galatians 3:29, last verse, and if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, heirs, promise. Naintindihan na natin yung, bakit sinabi yung heirs? Kasi nga yung promise eh, na binigay, nakita nyo, nauna yung promise kaysa sa covenant, sa law. No? And if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to promise. This word of Apostle Paul are very significant to the Gentile Galatians. They were being influenced with false gospel. They are being enticed by the Judaizers that if they want to be children of Abraham, they need to be circumcised. Very significant to. Biro nyo, iniintay sila ng mga Judaizers. Oh, gusto nyo maging katanggap-tanggap sa Diyos? Gusto nyo maging kompleto ang kaligtasan ninyo? Magpapuli kayo. Gawin itong mga bagay dito. Eh, sabi ni Apostol Pablo rito, and if you belong to Christ, you are Abraham's seed. Hindi na kailangan yung mga tinuturo ng mga Judaizers. Hindi na kailangan gawin yung mga bagay na yun. Pero revolutionary yung statement ni Apostol Pablo dito.
They are being enticed by the Judaizers that if they want to be children of Abraham, children of covenant, they need to be circumcised. What makes us Abraham's children is not by circumcision nor works of the law, but by union with Christ through faith. Hindi sa pagtutulad. Let me close this message, mga kapatid. As we have seen in Galatians 3:15-29, salvation has always been grounded in God's promise. Naligtas tayo dahil sa pangako ng Diyos. At ang Diyos na nangako ay tapat. So nakabase yung ating kaligtasan. Not in human performance. The law was never given to save. It was given to expose. From the beginning, hindi naman yan ang nakapagliligtas. Para i-expose sa atin ang ating mga kasalanan. Restrains us and lead us to Christ. Yan ang purpose ng law. Ipakita sa ating makasalanan tayo, i-restrain tayo, at i-deliver tayo kay Hesus Kristo. Ipakita sa atin na wala tayo kakayanang iligtas ang ating sarili. At i-deliver tayo sa Panginoon Hesus Kristo na siyang nagliligtas sa atin. The law showed us that we are all sinners, imprisoned under sin, unable to justify ourselves. It removes every excuses, every pride, and every false hope in our own works. But it did not leave us there. Praise God, the promise has been fulfilled in Christ Jesus. We are no longer prisoner of the law, but children of God. Let me give you a final appeal, mga kapatid. To the legalist, pag sinabing legalist, yung sumusunod sa kautusan, to the legalist, stop trusting your works. Trust God. To the guilty, the law condemns, but Christ redeemed. To the believer, tayo mga nananampalataya, walk in your identity as son, not slave. Solid glory. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.